Anong kalokohan to? Ito ang Golden Bay na binanggit ni Lolo. Huwag kang pupunta dito kung hindi talaga kailangan. Golden Bay. Bitag ng kamatayan. Ang tagal ko nang nagtatrabaho kasama si Tito Tom. Bangon ng madaling araw, pahinga na lang sa 10 oras ng gabi, pagod araw-araw. Pero sa huli, hindi niya ako binibigyan ng diretsong sagot. Hindi niya man lang binabanggit ang kita. Kalimutan na. Tito ko pa rin siya, kahit paano. Sa handaan bukas, uunahan ko siyang pag-usapan ng hatian ng kita para malaman kung anong takbo ng usapan. Kung family pa rin ang priority niya, ibabahagi ko sa kanya ang sikreto ng Golden Bay. Tito Tom, gusto ko sanang mag-toast para sa'yo. Salamat sa pag-alaga mo sa akin nitong nakaraang taon. Oo nga. Tito Tom, yun nga, nitong nakaraang taon, maganda naman ang takbo ng fleet natin, di ba? Paano ang hatian ng kita? Anong hatian ng kita? Ang usapan natin dati, hati tayo 50-50. Ako magbibigay ng skills, ikaw ng puhunan. Hahatiin natin ang kita sa gitna. Baliw ka ba? Ako ang bumili ng bangka. Ako ang naghanap ng mga kliyente. Manggagawa ka lang. Kung wala ako, hindi ka nga makakalabas ng dagat. Pero ikaw mismo nagsabi, hati tayo 50-50? Pinuhunan ko lahat ng ipon ko, lahat ng meron ako. Pati pera ng parang ko para sa retirement. Ano bang mabibili ng maliit mong puhunan? Ha? Ako bumili ng bangka. Ako nagrenta ng pantalan. Ako nagdala ng mga kliyente. Ano bang naiambag mo? Bahagyang lakas ng katawan lang? Sa tingin mo, magkano lang ang halaga ng trabahong yun? Ito, 4,000 pangabala mo. Yan lang ang makuha mo. Tito Tom? Hindi ganyan ang usapan dati. Sinasabi ko sa'yo, akin ang bangka, akin ang pantalan, at yung mga kliyente, Tom Dalton lang pinagkakainteresan nila. Simula ngayon, tanggal ka na. Gusto kong makita kung paano ka mabubuhay sa dagat na to kung wala ako. Griffin Dalton, ang kapal talaga ng mukha mo. Oh, heto ang 4,000. Itabi mo na yan, pambili mo ng kabaong. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, kahit sino na maglalakas loob na isama si Griffin para mag-expand, at kahit sino na bibili ng kahit isang isda mula sa kanya, kalabanin niyo na rin ako. Sisiguraduhin kong hindi na siya mabubuhay sa mga tubig na to. Griffin, balik ka na. Nakuha mo ba ang parte mo sa kita? Hindi ka naman inapin ng tito mo, hindi ba? Mapa, 1 taon akong nagtrabaho tapos 4,000 lang ang binigay sa akin ni Tito bilang kabayaran. Pinatalsik niya pa ako. Ang kapal ng mukha niya. Maniningil ako sa kanya. Ay! Ma, pa. Si Papa, inatake sa puso. At si Mama naman, na-stroke. Kasalanan ko ang lahat ng to. Dahil nagtiwala ako sa maling tao. Tom, gusto mo ba talaga akong itulak sa dulo? Sige, maghahanap ako ng sarili kong paraan para mabuhay. Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Sabi ni Tito Tom, kung sino man ang tumulong sa iyo, naghahanap lang ng gulo. Ang kapal pa ng mukha mong magpakita. Griffin, narinig ko ang nangyari sa pamilya mo. Yung matandang yon, si Tom, talagang kakaiba. Sumama ka sa akin. May alam akong lugar kung saan pwede tayong bumawi. Pero tulad ng nakikita mo, hirap na nga umusad ng 3 milya itong bangka ko. At saka, wala tayong permit, kaya hindi tayo pwedeng pumalaot. Naasikaso ko na yung permit.
Legal na ito, pwede na tayong pumalaot kapag naayos ang bangka. Subukan natin. Kapag nanalo tayo, sa atin na ang lahat. Kung matalo tayo, wala rin namang mawawala. Tara, gawin natin. Pupunta sa laot gamit yung sirang bangka? Gusto yata nilang maging pagkain ng mga isda ni Bathala sa dagat? Oh, Griffin, aga mo magbanat ng buto ah. Basura na talaga yung bangka mo. Bago pa makalampas ng 3 milya. Baka sira na yan. Payong kaibigan, tipirin mo na lang yan. Hindi para sa lahat ang hanap buhay. Sa dagat. Kung luluhod ka at yuyoko sa akin ngayon, baka mabigyan pa kita ng barya. Tom, hintayin mo lang. Hayaan mo na sila. Paandarin mo na ang makina. Tom, gusto mo ba? Wag nga. Sa ganun kasirang bangka, sigurado magiging pagkain lang sila ng isda pag alis nila. Tulog na tayo ulit. Inis mo ang bye-bye, darating na ako. Griffin, hindi ko na kaya. Sira-sira na ang bangka. Bumalik na tayo. Pakiusap. Hindi tama yan. Sabi ni Lolo, yung daan dapat mas silangan pa. Sam, kontrol lang ha. Todo liko pa kaliwa. Alas 3. Bilis pa. May bahura sa unahan. Parang pagpapakamatay to. Griffin, nasisiraan ka na ba? Pumayag ka na lang sa akin. Sampung metro. 5 metro. Ngayon na. Griffin, nandito na tayo. Ligtas na tayo. Dito na tayo. Ito ang lugar. Griffin, sobrang tahimik dito. Talaga bang may isda dito? Hindi natin malalaman hanggat di natin susubukan. Ihagis mo na ang lambat. Ito na to. Griffin, subukan natin sa ibang pwesto. Isa pa uli. Griffin, 3 beses na tayong nag-try Bakit wala pa rin tayong nahuli? Lolo? Niloloko mo ba ako? Griffin,
Malapit nang maubos ang gasolina. Kung hindi tayo makahanap ng paraan pabalik, mamamatay tayong dalawa dito. Sumuko na lang tayo. Walang-wala talaga sa lugar na to. Naiintindihan ko. Gets ko na lahat ngayon. Griffin, ano ang naiintindihan mo? Hindi mali ang mga tala ni Lolo. Mali lang ang paraan natin. Sam, kailangan nating gamitin to. Griffin, kahit may mahuli tayo, hindi sasapat ang gasolina para makabalik. Sam, magtiwala ka lang sa akin. Ito na ang huling pagkakataon. Kung manalo tayo, makukuha natin lahat. Kung matalo tayo, pinakamalala, sabay tayong pakain sa isda. Dito muna ihulog. Hilahin mo na ang bitag. Griffin, naipit. Nakakapit ang kulungan sa mga bato. Hindi siya naipit. Sobrang bigat lang ng huli. Griffin, yayaman tayo. Uwe, pumatok ang sugal natin. Tumama tayo sa jack. Griffin, ang dami nating magagandang paninda. Paano natin to ibebenta? Kung babalik tayo sa baryo, siguradong hindi na hahayaang makalusot ni Tom. Pupunta tayo sa lungsod silangan. Griffin, bulok at luma na talaga tong bangka. Kaya pa ba nito? Kaya pa. Kunin mo na yung natitirang bitag at itapon mo lahat sa dagat. Papunta na tayo sa lungsod silangan. Sir, tumatanggap po kayo ng ulang na hapon? Wild caught po ito. Sariwa pa mula dagat. 160 bawat libro. Sir, lahat ng to ay lampas 3 libra bawat isa. Tingnan niyo po ang kalidad. Buhay na buhay sila. 160. Kunin mo o iwan. Kuya, gusto ko yung mga ulang. Pwede ko bang makita? Wild sa malalim na dagat. Nahuli lang, wala pang 2 araw ang nakalipas. Maganda to. Ako si Chef Andrew mula sa tabi, sa Restaurant Lucky Star. Yung mga ulang ninyo, panalo ang kalidad, pang mayaman. Ganito na lang. Liang sis, bawat libra. Ilan lahat yan? Bibilhin ko lahat. Magbibid ako ng 200 at 6 na po. 280. 200 at 9 na po. 300. Kuya, wag mo sayangin ang oras mo. Kukunin ko na lahat yan. Si, Chef Miles, halika dito para suriin ang mga paninda. Sam, ito si Chef Miles mula sa Lucky Star Restaurant. Nandito siya para bilhin ang mga paninda natin. Grabe. Ang dami nito. Ganito lahat kalaki. Grabe naman. Kuya, para kayong nanakawan ng Dragon King, ha? Tatawag na ako ng mga tao para ilipat to ngayon. Oy, kunin mo yung ibang tao dito. 2.4 na libra. 3.1 libra. Kabuuang $426,000. Kuya, ibigay mo sa akin ang account number mo. Ita-transfer ko agad ang bayad sa'yo. Hello? Griffin, may problema? Ewan ko paano nalaman ni Tom na yumaman ka. Pinangunahan niya yung grupo para harangin ang pantalan ng baryo. Sabi niya pagbalik mo, hindi ka na niya paaalisin pati bangka mo dito. Griffin, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng hindi na tayo bumalik. Bumalik? Babalik ba tayo sa maliit na lawa na yun? Para hayaan lang ulit siyang apak-apakan tayo? Sam, simula ngayon, hindi na tayo babalik. Ito mismo, ang panibago nating simula. Chef Miles, gusto kong pag-usapan ng isang pangmatagalang collab kasama ka. Pangmatagalang collab? Anong klase ng collab?
Lahat ng mahuhuli ko simula ngayon, lahat ng pinakamagagandang klase, sa Lucky Star Restaurant lang ibibigay. Gusto kong maging exclusive partner mo dito sa East Shore City. Exclusive? Griffin, malaki ang hanap mo ah. Bakit ako dapat magtiwala na kaya mong mag-supply ng tuloy-tuloy ng ganitong kalidad? Dahil handa akong pumunta sa lugar na hindi kayang abutin ng iba. At magdala ng hindi nila kayang dalhin. Mukhang swerte ka ngayon, no? Ano ang problema? Nandito ka para kunin ang negosyo namin? Nagbigay galang ka na ba sa mga taga-lokal? Uy bata, ang kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mong pumunta rito at agawin ang negosyo ko. Chef Miles, tingnan mo, may gulo na namang dumating sa atin. Kung wala akong malakas na katuwang, hindi ako makakagalaw dito kahit kaunti. Siyempre, kung mag-collab tayo, baka makaharap ka rin sa mga maliliit na aberya tulad nito. Kinakausap kita bata, bingi ka ba? Jason, kaibigan ko to. Respeto naman sana ngayon. Chef Miles, bibigay ko naman ng respeto sa'yo. Pero bata, binabalaan kita. Sa East Shore Pier, kahit gaano ka kagaling sa dagat, walang silbi iyon dito. Dito sa lupa, ang training sa bahay ang mahalaga. Mas mabuti, maintindihan mo yan. Griffin, mas malakas ang loob mo kaysa sa inaakala ko. Masaya akong maging kaibigan mo. Tungkol sa exclusive collab, pumapayag na ako. Hindi lang yan. Magbibigay ako ng paunang deposito na 40,000. Sa susunod, ang pinakamagandang stock dapat sa akin muna ihahatid. Tom, akala mo hindi ako makakatagal pagkatapos mo akong palayasin? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalayo ang kaya ng kalabang ginawa mo mismo. Griffin, mahigit 80,000. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pera sa tanong buhay ko. Jackpot tayo. Simula pa lang to. 20,000 para sa bawat isa sa atin. Yung natitirang pera, gagamitin natin para mag-upgrade ng bangka. Hindi pwede, Griffin. Sobrang laki niyan. Ako lang naman ang nagbuhat. Hindi ko kayang tanggapin yan. Masaya na ako sa 6,000. Magkaibigan tayo at magka-partner. Kung wala ang bangka mo, hindi ko nga magagawa pumalaot. Deserve mong makuha tong pera na to. Sir, gusto ko pong ipa-renovate ang bangka na to mula taas hanggang baba. Palitan po ang makina ng pinakamalakas na meron kayo. Tapos palakasin ang katawan ng bangka at ikabit ang pinakamagandang deep water winch. Sipo? Simulan ko agad. Hindi issue ang pera. Ang gusto ko lang yung pinakamaganda. Walang problema, noted po. Oy, ikaw diyan? Dalhin mo na ang polang. Sige na. Lahat, dito na kayo. Griffin, ito pa rin ba yung luma nating basurang sasakyan? Para na tong alimaw na bakal. Sa ganito, ang Golden Bay ay parang personal nating ATM. Sam, maghanda ka na. Babalik na ulit tayo bukas. Oh, ayos na. Lolo, ngayon, ako na ang gagawa ng lugar na yon na sarili kong teritoryo. Griffin, malapit ng mapuno. Sa trip na to, yayaman tayo pagbalik natin. Sam, kunin mo na yung mga bitag ng hipon sa huli nating area tapos tapusin na natin. Griffin, may kakaiba? Naipit yata? Hindi naipit. Nakatsamba tayo ng grabe. Sam, ikabit mo yung backup na gamit, patakbuhin mong sabay yung dalawang winch sa pinakamalakas. Gusto kong makita kung ano talagang meron dyan sa ilalim.
Nabanggit to sa notes ni Grandpa. Sinasabing sa alamat lang daw meron. Ang kari ng Appleton na lobster. Sam, ilan mo na siya paakyat? Griffin, nakahuli tayo ng alamat. Magkano kaya to? Isang bundok ng ginto? Sam, itigil mo na ang pagtitig. Bumalik ka na ng todo bilis. Kasing bilis ng kaya mo. Dalhin mo yan kay Chef Miles ng buhay. Dahan-dahan lang. Ano to? Si Jason to? 3 bangka ang pumapalibot sa atin. Uy bata, ang dami mo nakuha, no? Sa akin yung kargamento. Iwan mo na para sa akin. At para sa inyo, pwede na kayong umalis. Griffin, sobrang dami nila. Hindi natin kayang manalo dito. Kahit hindi natin kaya, kailangan pa rin natin lumaban? Mas mahalaga ang kargo ng bangkang? To kaysa buhay natin? Gagawin natin to sa mahirap na paraan. Sugurin sila. Kunin ang bangka. Gusto ko yung asul na lobster. Buhay. Walang gagalaw? Jason, ikaw ang pinakaalam kung gaano kahalaga ito. Kung magtatangkang kunin mo to, ang una kong gagawin, sisirain ko ito. Tandaan mo yan, kung hindi ko madadala ang cargo na to ngayon, wala kayong kikitain kahit sentimo. Kung kailangan, susunugin natin to ngayon. Bata, kung talagang sasubukan mong hawakan yan, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa dagat na to. Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis maglabas ng kutsilyo. Ikaw o ako. Ngayon, lahat kayo umatras. Kung hindi, gagawin ko. Ang lakas ng loob mong takutin ako? Jason? Sobra ka nang lumampas sa limit. Ang lakas ng loob mong galawin ang mga gamit ko? Chef Miles, may hindi lang pagkakaintindihan. May hindi lang pagkakaintindihan. Naglalaro lang ako sa batang to. May 3 minuto ka para dalhin ang mga tao mo at lumayas dito. Ang galing mo, bata. Chef Miles, salamat sa araw na to. Walang anuman. Inaantay ko pa rin yung magagandang produkto mo. Jason, narinig ko na may isang bata na ang pangalan ay Griffin na pinahiya ka raw ilang araw na ang nakalipas. Parang gusto mong mamatay ah. Huwag mo akong masamain, Jason. Yung batang yon ang mortal na kaaway ng boss ko. Nandito lang ako para alamin kung paano siya sinuwerte ng ganun. Sinuwerte? Kaibigan na raw siya ngayon ni Chef Miles mula sa Lucky Star Restaurant. Ilang araw lang ang nakalipas, nahuli niya ang kilalang Appleton Lobster King. Naibenta niya yung nahuling iyon ng mahigit 200 libing na. Tom, masamang balita. Yung batang Griffin swerte talaga sa labas. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sa lumang bangkang yon, paano siya kikita ng pera? Totoong totoo yon. Sabi ni Jason mula sa East Shore City, hindi lang daw sila magkaibigan ni Chef Miles mula sa Lucky Star Restaurant. Kumita rin siya ng mahigit 200,000. Imposible. Walang paraan. East Shore City. Lucky Star Restaurant. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa East Shore City. $20,000. Hindi kita kilala.
Hindi mo naman kailangang makilala ako. Ang importante, mayroon tayong parehong kaaway. Ang pangalan niya ay Griffin. May padrino siyang Chef Miles mula sa Lucky Star Restaurant. Hindi ko siya pwedeng galawin. Mali ang intindi mo. Hindi natin siya gagalawin. Sisiguraduhin kong dito sa lungsod ng Silangan Bay, hindi siya makakabenta ng kahit isang isda. Di ba sabi mo hindi alam ng iba kung saan siya nangingisda? Ganito ang plano. Humanap ka lang ng tao na magpapakalat ng chismis sa palengke. Sabihin na yung parte ng dagat na yon, dati raw industrial zone. Pag nagawa mo na, bibigyan pa kita ng karagdagang 40,000. Ayos deal. Griffin, titingnan ko kung paano ka makakabawi ngayon. Griffin, kikita tayo ng hindi bababa sa 400,000 ngayon. Iba talaga itong bagong Deep Blue. Ang bilis at ang laki niya. Pag naka-on na ang sonar, kahit saan magpunta ang mga isda, makikita natin ng klaro ang lahat. Sobrang satisfying dalhin sila paakyat. Oo nga, sulit talaga bawat sentimo. Tama na yan siguro, dapat na tayong umuwi. Chef Miles, anong nangyayari? Griffin, may problema tayo. Sa huling 2 araw, kumalat bigla ang isang chismis sa palengke. Sabi daw yung lugar na pinanghuhuli mo ng isda, kontaminado. Sino nagpakalat nun? Hindi ko alam ang pinagmulan, pero buong palengke pinag-uusapan yon. Ilang may-ari na dapat bibili sa akin, kinansela na ang mga order nila. Griffin, makinig ka sa payo ko. Huwag mong kalimutan ang konsensya sa negosyo. Kung hindi malinis ang produkto at may magkasakit, kaya mo ba ang kahihinatnan? Paano niya nagagawang gawin yon? Talagang walang hiya siya. Lolo Tom, sabi mo, laso ng huling ko? Nasaan ang ebidensya? Ebidensya? Ang dekada-dekada kong karanasan sa dagat ang ebidensya. Yung lugar kung saan ka nangingisda. Dati ng pang-industriya dyan. Wala ka bang ideya? Hindi lahat ng bagay na babase sa karanasan? Dahil hindi mo naman maipaliwanag, hayaan na lang natin ang mga autoridad ang magsalita? Kukuha ako ng sample mula sa bangka ngayon din at ipapadala sa Regulatory Bureau para sa pinaka-autorisadong pagsusuri. Pero, nakakainip lang kung isang test lang. Taasan natin ang pusta. Ngayon, sa harap ng lahat dito sa pantalan, magpustahan tayo. Kung napatunayan ang resulta ng test na may problema ang huli ko, susunugin ko mismo ang bangka kong ito. Lalayas na ako sa East Shore City tuluyan. Pero kung malinis ang mga produkto ko, Chotom, dito mismo sa pantalan na to, sa harap ng lahat ng tao, magsusori ka sa akin. May lakas ka ba ng loob? Tigilan mo na ang drama. Sino bang nakakaalam kung binayaran mo ang mga inspector? Sisiguraduhin kong makakamit ang hustisya. Ako mismo ang kukuha ng mga sample para sa testing kasama ng ilan sa mga mapagkakatiwalaang may-ari dito sa pantalan. Sabay-sabay namin kukunin ang mga sample at ihahatid sa testing center. Ikakabit ko ang reputasyon ko dito. Walang sinuman ang makakagalaw sa mga ito. Hanggat wala pa ang resulta, dito muna sa Lucky Star Restaurant, ititinggang kargamento. Kapag napatunayang malinis ang resulta, bibilhin ko lahat ng ito. Tatlong araw na ang lumipas. Nakaayos na ba lahat? Huwag kang mag-alala. Ayos sa akin ang lahat. Ngayong araw, tapusin na natin ang batang yon. Griffin, tanga ka talaga. Akala mo ba, kung magpapabibo ka kay Chef Miles, ligtas ka na? Nakikipagsabayan ka sa akin?
Bata ka pa, hindi ka pa sanay. Ikaw ang isa sa mga tagapamahala sa test na to. Dapat ikaw ang mag-anunsyo ng resulta. Oy, dumating na ang report. Pusta ko, 20 piso. Sigurado, bagsak yan. Griffin, binabalaan kita bilang tiyuhin mo. Hindi ka dapat naging sakim. Tingnan mo ngayon. Pinagpapasuklian mo ang ginawa mo. Konklusyon ng test, ang isinumiting mga sample na pag-alamang mababang kalidad. Narinig mo yon? Mababa ang kalidad. Panindigan ang pusta. Putulin ang kontrata. Wala nang atrasan. Narinig ng lahat ang sinabi niya. Siya mismo ang nagtakda ng mga patakaran. Griffin, hindi maaari. Imposible ito. Malinaw naman ang mga produkto namin. Paano nangyari ito? Griffin, sumuko ka na lang. Maluwag akong tao. Baka, pwede pa kitang bigyan ng tulong. Sandali lang. Tumututol ako sa resulta ng ulat na ito. Sino ka ba para tumutol? Nandito naman lahat. Malinaw na malinaw. Sunugin mo na yang bangka at lumuhod ka na ngayon. Base sa dokumentong to, ako rin, may dala akong ulat dito. Alam ko kung gaano kasama ang mga tao. Nagpa-double check kami at tinatakan ang dalawang magkaparehong kahon ng sample. Tong isa pa, dinala agad sa pambansang kabisera, sa pambansang laboratorio para masuri. Mas mataas ang antas ng State Center, mas moderno ang gamit, at mas kapanipaniwala ang resulta. Pakiusap, silipin nyo ang reporta na to na galing sa itaas nyo, basahin mo yan sa harap ng lahat. Ulat ng inspeksyon, mula sa pambansang laboratorio ng pagsusuri. Konklusyon ng pagsusuri, lahat ng sample na marka ay lagpas pa sa pambansang pamantayan. Pangkalahatang pagsusuri, grade A de kalidad ang produkto, napakataas ng nutritional value nito. Imposible. Hindi pwede yon. Dalawang sample galing sa iisang batch, isa palpak, isa ay maayos. Hindi mo ba naisip na may problema mismo sa loob dito? Sila yon? Pinilit ako ni na Jason at Tom. Tio Tom? Ngayon, hindi ba panahon na para tuparin mo na ang pusta? Tom, ang pusta ay pusta. Ako, si Tom, nagpakalat ng mga kasinungalingan at paninira. Sorry, Griffin. Boss. Ginoong Dalton, galing ako sa Seabreeze Hall. Hatiin nyo naman sa amin ang susunod na padala. Pwede pa nating pag-usapan ang presyo. Magbabayad ng malaki ang Four Shores Inn. Ginoong Dalton, dito po. Lucas, ipakalat mo ang balita para sa akin. Sino mang maglakas loob kumuha ng stock ni Griffin kalaban mo, pati ang buong wholesale market, sabay pa. Tulungan mo ako magpaikot ng chismis. Sabihan na ginagamit ni Griffin ang mga koneksyon niya para tanggalin tayong lahat sa negosyo. Griffin, kanino natin unang ipapadala itong bagong batch? Tatawag ako ngayon sa may-ari ng silid si Breeze. Anong meron? Ang weird. Bakit hindi siya sumasagot? John, dapat ikaw ang kumuha ng stock ngayon, di ba? Griffin, mas mabuti pang umalis ka na. Sina Tom at si Big Head Lucas, hinblockade nila ang buong wholesale market. Kung sino man ang kukuha ng stock mo, wala na silang supply ng seafood. Hindi namin kayang kalabanin sila. O siya,
Hindi ba ikaw si Mr. Dalton, ang bigatin? Nabalitaan ko, gusto mo raw kunin ang buong market at wala nang matira para sa amin. Ni hindi namin maisip na makipagtulungan sa'yo. Griffin, ano gagawin natin ngayon? Kapag naiwan sa atin ang delivery na ito, tapos na tayo. Mr. Miles, patulong naman. Nag-host ako ng testing event, walang outsider. Puro 5 pinaka-ma-impluensyang tao lang ng East Shore City. Gusto kong makita kung gaano talaga kagaling itong batang to, na naglakas loob na imbitahin tayo para tumikim. Kung hindi maganda ang kalidad, masisira ang pangalan ni Chef Miles ngayon. Lahat po, pasensya na kung napaghintay ko kayo. Inimbita ko kayo ngayon para lang makatikim kayo. Ito nga pala ang kapatid ko, Griffin. Itong Appleton Lobster. Sariwa ang laman. Lahat po dahil sa paraan ng pangingisda at pagpreserba ni Griffin, nagagawang panatilihin ng seafood habang tinitikman ang pinakamataas nitong kalidad mula mismo sa dagat. Lahat po, hindi ko po kayo inimbita dito ngayon para pakiusapan kayong bilhin ang paninda ko, kundi para magtatag ng isang bagong modelo ng kolaborasyon. Mag-uumpisa ako ng Blue Dev VIP Club. Magkakaroon kayo ng priority na bumili ng mga pinakamagagandang grade A huli ko. Direkta natin itong ihahatid sa inyong mga kusina, wala nang dumadaan pang iba. Pero para sa club na ito, sa unang bahagi, 2 lang ang gusto kong miyembro. Sino ba siya para magpakalaki? At sila pa ang nag-aagawan para makapirma ng kontrata sa kanya. Halika rito. Kung hindi natin siya magalaw sa palengke, sa bangka niya tayo manggugulo. Hindi ba't umaasa siya sa bangka na yan at sa misteryosong lugar ng pangingisda? Sisiguraduhin kong kahit may bangka siya, hindi siya makakalayag. Tom, ang ibig mong sabihin? Maghanap ka ng 2 tao na hindi mag-iiwan ng bakas, tapos puntahan niyo mamayang gabi yung bangka niya. Dapat tahimik lang. Basagin niyo yung sonar sa ilalim ng bangka niya. At putulin niyo ang oxygen pump sa live well. Yes. Utos sa atin ni Tom na sirain ang sonar at oxygen pump. Sirain natin lahat. Game ako. Isang puntos. Ikaw nasa sonar. Wasak na ang sonar. Sara na. Naghihintay si Tom. Griffin, mukhang medyo nakatagilid ang bangka. Ay naku, may mali yata. Anong nangyayari? May naggulo sa bangka natin. Sino bang gumawa nito? Sira ng sonar. Sirang-sira ang mga tubo. Tawagan mo sila, kunin mo yung mekaniko mula sa shop, bilisan mo. May problema sa hull, bilisan mo, tingnan mo agad. Griffin, grabe kung sino man ang gumawa nito, ang lupit. Pinutol nila ang mga linya ng circulation pump. Aabutin ng kahit 1 linggo bago makabit ulit. Imported ang sonar na 2. Kailangan nating umorder ulit. Kasama pa ang shipping at installation, matagal pa bago makapit.
Tapos na tayo? Wala na talaga. Sinakto nila para hindi natin maayos agad. Kaya hindi tayo makakapag-deliver sa oras. Hayop ka, Tom Dalton. Griffin, nakapirma na kami ng kontrata sa mga kliyente. Ano na ang susunod nating gagawin? Mr. Miles, ako ito. Griffin, may nangyari dito? Anong nangyari? Sinabotahe ang bangka namin. Hindi maihahatid sa oras ang batch na ito. Tumawag ako para humingi ng 1 linggong palugit sa delivery. Bilang kabayaran, bibigyan ko ang bawat VIP client ng 20 pinakamagandang Appleton Lobster ng libre. Tiwala ako sa iyo. Kakausapin ko agad ang iba pang kliyente. Nakikita mo yon? Ang bangga ni Griffin. Wala nang silbi ngayon. Buti nga sa kanya, yan ang napapala niya sa pagiging yabang. Ngayon tingnan mo, balde na lang siya. Griffin, kaunti na lang ang pera natin. Bakit ka pa gumagastos ng malaki sa mga upgrade na to? Hindi ba mahilig siya sirain ng mga gamit? Bigyan natin siya ng entablado. Hayaan siyang magpakitang gilas. Griffin, parang gumagawa ka na ng sasakyang pangdigma. Para sa taong katulad niya, kailangan mo maging mas matibay? Sandali, hindi ito posible. Hindi siya nalugi. Ginawa pa nga niya yung bangka, parang isang armored tank. Tom, anong gagawin natin ngayon? Dalhin mo ako doon para makita ko mismo. Kung hindi natin siya matalo ng palihim, harapin natin siya ng direkta. Kunin mo na ang mga kasama at pumunta tayo sa dagat. Tom, ang ibig mong sabihin? Walang makakapigil sa atin sa dagat. Bantayan mo siya ng malapit. Pag nakarating tayo sa laot, palibutan natin ang bangka niya. Salpukin at lunurin siya. Griffin, may bangka sa likod natin. Griffin, ngayon, dito ka lang sa tubig na to. Si Tom ito. Huwag kang magpanik. I-on mo ang recording sa lahat ng kamera. HD mode. I-record mo rin ang audio. Gusto niyang habulin tayo, di ba? Sam, kumaliwa ng madiin. Yung bahura, 30 milya timog silangan. I-full mo ang power ng makina. Sa bahura? Griffin, nawalan sa mo. Hindi makita ng iba, pero kaya ko. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Kumapit ka ng mahigpit. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong palabas. Griffin, may malakas na alon sa unahan. Hahatakin tayo paloob. Maniwala ka sa akin? Griffin, 2 batuhan sa unahan. Masikip masyado ang kanal. Hindi tayo makakadaan. Kalahating bilis lang. 5 degree pa kanan. Dadaan tayo. Tom, hindi gumagana. Hindi nakakasabay ang bangka natin. Walang silbi. Habulin pa rin. Kung kaya niya, kaya rin natin. Sagasa natin. Hindi ako naniniwala, talagang hindi siya natatakot mamatay. Nabangga natin ang batuhan, Tom. Ang bangka ni Joel nabangga sa batuhan. Sagipin sila. Buhay pa tayo. Griffin, nakatawid talaga tayo.
Mga siba na iglesia. Nasa atin na. Multa na 10,000. Suspendido ang lisensya ng kapitan ng 6 na buwan. Bakit? Naiintindihan ko ang pagkadismaya mo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Itong tala maglalagay sa kanya sa watchlist. Kapag pinagsama ang mga kasalanan, hindi lang multa ang haharapin niya. Griffin, huwag mong masyadong dibdibin yan. Tunay na biyaya. Hindi mo yan makikita sa gulo. Regalo yan mula sa itaas. Kampante ako sa ugali mo. At ikaw lang ang karapat-dapat sa bagay na yon. Malaki ang naitulong sa akin ng tatay mo. Wala na akong ibang maibabalik sa inyo. Buong buhay ko, sa dagat lang ako namuhay. Ito ang pinakatatago kong lihim. Robert, ano to? Matagal na ang nakalipas. May kargamentong barko na puno ng bakal. Lumubog diyan sa lugar na yan. Naging malaking artipisyal na bahura ito. Doon namumugad ang mga king prawn. Robert, ang laki ng halaga ng regalong to. Tatanggapin ko? Griffin, kayang ibigay sa iyo ng dagat ang lahat, pero kaya rin itong kunin lahat mula sa iyo. Mag-ingat ka lagi. Ang sikreto ng lumubog na barko, ang yaman ng King Prawn, at ang alamat ng Darkwater Channel. Siguradong malalaman ko ang lahat ng iyan. Sambilisan mo. Ngayon, lalaban tayo sa King Prawns. Huwag kang mag-alala. Pinakamagagandang bitag at pain. Pagbalik natin, tayo na ang mga King Prawn catchers. Si, Sarona, target, Darkwater Channel. Griffin. Kamusta? Yung langit, parang kakaiba. Pulang langit? Ibig sabihin malakas ang hangin. Ang mga ibon pumupunta sa lupa kapag may paparating na sakuna? Ang mata ng bagyo. May kakaiba talaga. Griffin, anong nangyayari? Huwag mo akong takutin. Sam, hawa na kita? Griffin, lagot tayo. Bumalik tayo. Bumalik ka? Dali. Kung babalik tayo ngayon, matutumba agad ang bangka. Wala nang balikan ngayon. Sam, ito na ang eyewall ng bagyo. Umiikot to. Hindi natin kaya harapin ng diretso. Kailangan nating hanapin ang pinakamahinang parte ng ikot at tumagos gamit ang bilis nito. Sobrang delikado niyan, Griffin. Magtiwala ka sa akin. Ito lang ang paraan para mabuhay tayo. Nakalabas tayo, Griffin. Buhay pa tayo. Ito ay isang balita mula sa Department of Emergency Management. Kagabi, isang fishing vessel na may 12 tao sa silangang bahagi ng ating probinsya nakaranas ng matinding alon sa dagat. May nangyari. Ayon sa balita, ang Blue Depth No. 1 ni Griffin nawala ng koneksyon sa dagat. Nawawala na ito? Hindi ba maayos silang lumabas sa dagat kahapon? Sabi nila, naghahanap sila ng King Prawns. Itong bata, sobrang gahaman talaga. Bata pa kasi, pabigla-bigla. Ako ito. Kasalanan ko kung bakit sila nawala. Kasalanan ko kung bakit nawala si Griffin. Mga kasama, ngayong araw, inimbitahan ko kayo dito
para i-share ang isang balita sa inyo. Cy Griffin, kinuha na ng dagat. Congrats, Tom. Tanggal mo na ang pinakamalaking banta mo. Gaya ng sabi ko, hindi rin magtatagal yung batang yon. Simula ngayon, nasa control na ulit natin ang seafood market sa East Shore City. Tara na. Mga kaibigan, mag-toast tayo para dito. Tagay. Congrats, Tom. Tom, may magandang balita ako. Kagagaling lang ng announcement mula sa Maritime Search and Rescue Team. Sabi nila, malapit sa Darkwater Channel, nakahanap sila ng debris mula sa Blue Depth number 1. Inanunsyo na rin nila na tapos na ang search. Ayos. Ayos yan. Ibalita mo agad sa mga magulang ni Griffin. Pagdating ng araw, pupunta ako mismo sa memorial service niya. Kyle, Carrie, pasensya na sa pagkawala ninyo. Cy Griffin, masyado lang talaga siyang matigas ang ulo. Lumabas ka dito? Ang kapal ng mukha mong magpakita rito? Tom, kung hindi mo kinuha ang ipon naming mag-asawa at pinaikot mo ang anak ko, bakit niya pa kailangang pumunta sa ganoong kalagayan? Ako. May mukha ka pang humarap dito, itigil mo na ang drama mo. Mga tao, kayo na ang humusga. Ako mismo ang tiyuhin niya. Bakit ko siya sasaktan? Pinigyan ko siya ng 4,000 piso. Siya ang nag-isip na hindi sapat yun. Hindi siya nakontento. May nangyari at ako pa ang sinisisi mo. Kalukuhan? Ikaw ang nagsinungaling sa kanya. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tiyo, di ba tama lang ang sinasabi ng mga magulang ko? Griffin. Posesyon ni Griffin. Anak ko, buhay ka. Totoong buhay ka. Uncle Tom, ang galing mo talagang umarte. Robert, hindi ba't sang-ayon ka? Griffin, nabigo kita. Pati ang yumaong lolo mo, napahiya ko. Siya yun. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako gamit ang pera para sa operasyon ng apo ko. Pinilit niya akong ibigay sa iyo yung peke na mapa ng dagat. Gusto kanyang ipadala sa kapahamakan. Hindi ako yon. Hindi ako ang may gawa noon. Kasakiman niya ang may sala. Mga kapitbahay, lahat kayo? Tama si Uncle Tom. Ako ang pumunta sa sarili kong kapahamakan. Eksakto ang timpla niya sa panahon. Asa siya sa kasakiman ko. Gusto niyang gamitin ang kalikasan para wasakin ang bangka ko at patayin ako nang walang ebidensya o saksi. Uncle Tom, hindi ba kanina umiiyak ka talaga? Ngayon na nakita mong buhay pa ako, bakit parang takot na takot ka? Anak, nakarma na rin ang kontrabida na yon. Akala ko talaga hindi na kita makikita ulit. Tapos na ang lahat. Tara na, uwi na tayo. Tungkol sa kaso ni Tom? Lumabas na ang hatol, sinubukang pumatay, hindi maikakaila ang ebidensya, maraming kaso ang isinampalaban sa kanya. 3 taon siya sa kulungan. Ayos, bagay sa kanya yan. Sa wakas, nakamit ang hustisya, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Umupo ka? Ano ba ang kinagagalak mo? Hindi na siya mahalaga ngayon. Dapat nating pag-usapan ang hinaharap. Yung negosyo ni Tom, maliit lang talaga. Hindi naman magtatagal yun. Magpaparehistro ako ng kumpanya, ang pangalan ay Blue Depth Fisheries, para mapalago natin ang negosyo at gawing legal. Ang galing. Alam ko naman, hindi ako nagkamali sa'yo. Ang ambisyon mo? Hindi lang para sa mga bangka ng lobster. Halika, para sa hinaharap natin, Tagay.
3 taon. Griffin, nagsisi ako. Nabigo ako sa'yo. Griffin, tingnan mo, hindi pa rin sila nagbago. Kumikita na tayo. Pero gusto ko ring matulungan ng buong barangay kumita. Hindi tunay na yaman ang yumaman kang mag-isa. Gusto ko ang buong barangay, kasama natin, at buong lakas ang tindig. Sa lahat, inimbitahan ko kayong lahat dito ngayon para mag-anunsyo. Ganito kasi, balak kong manguna sa pagbuo ng Seaview Village Fisheries Cooperative. Plano kong pangunahan ang pagtatatag ng Seaview Village Fisheries Cooperative. Magtutulong ako at magbibigay ng 3 bagay para sa lahat. Una, libre nating papalitan ang inyong kagamitan gamit ang parehong mga bitag ng lobsters na ginagamit ng aming fleet. At tuturuan namin kayo ng mga kasanayan sa paghuli ng Appleton lobsters nang walang itinatago. Pangalawa, lahat ng kwalipikadong huli na makukuha ninyo bibili ng cooperative ang presyo ay 30% mas mataas kaysa sa makukuha ninyo sa palengke. Pangatlo, ang lahat ng kita sa dulo ng taon mula sa cooperative ipamamahagi bilang dividend sa lahat ng miyembro. Pinapangako ko na pangungunahan ko kayong lahat sa pagunlad. Sali ako. Kasama ko dyan. Bigyan mo ako ng isa. 3 taon na ang lumipas. Sa wakas, nakalabas na ako. Ang malas naman. Bakit nakalabas na ang matandang ito? Layuan mo siya. Huwag mong hayaang mahawak sa malas niya. Sir, ito po ang bonus nyo. Pakitanggap na po. Ma, tingnan mo. Nagpapaabot ng pera si Daddy. Griffin, alam kong wala akong karapatang humingi. Pero wala na akong ibang mapupuntahan. Pwede mo ba akong bigyan ng trabaho para makakain ako? Kahit ano gagawin ko, hindi ako natatakot sa hirap. Hindi ko malimutan ang nangyari dati. Pero hindi ko kayang hayaan na walang-wala ang tao. Uncle Tom, simula ngayong araw, pwede kang magbantay sa warehouse ng kooperatiba kasama na ang pagkain. At tutuluyan. Binigay sa akin ng dagat ang lahat. Tinuro din nito sa akin ang isang bagay. Ang totoong yaman, hindi base sa kung gaano karami ang pagmamay-ari mo, kundi kung gaano karami ang kaya mong ibigay.